Paano kung ang kaligtasan ay nakadepende sa pagkilos bilang isa? Sa buong planeta, mula sa malawak na kapatagan ng Africa hanggang sa nagyayalong dulo ng Arctic, ang mga hayop ay naglalakbay sa napakalalayong distansya sa mga paglalakbay na sobrang delikado at tila imposibleng magawa. Ang tawag natin dito ay migrations. Pero para sa mga nilalang na gumagawa nito, ito ay parang lifeline na nakasulat mismo sa kanilang DNA. Milyon-milyong wildebeest ang dumadagundong habang tumatawid sa mga ilog na puno ng buwaya. Libu-libong monarch butterflies ang lumilipad ng libu-libong milya papunta sa kagubatang hindi pa nila kailanman nakita, o malalaking Amazon River turtles na nagsasama-sama sa sobrang dami na parang ang mismong buhangin ay nabubuhay. Hindi ito basta-bastang movement lang. Ito ay mga sinaunang siklo na nagdudugtong sa lupa, dagat at kalangitan sa mga paraang ngayon pa lang natin unti-unting nauunawaan. Sa video na ito, susuriin natin ang pinakamahuhusay na migration sa mundo, ang mga matitinding pakikibaka, mga nakamamanghang tanawin, at ang mga kamanghamanghang lihim sa likod ng pinakamalalaking pagtitipon ng buhay na nakita ng ating planeta. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Siberian Reindeer Migration, Russia. Sa malawak na kagubatan ng Siberia, isang kamangha-manghang tagpo ng survival ang nangyayari taon-taon, isa sa pinakamalalaking terrestrial migration sa buong planeta. Halos 1 milyong reindeer ang nagsisimula ng paglalakbay na umaabot ng mahigit 600 milya, ang pinakamahabang paglalakbay sa lupa ng kahit anong mammal. Gumagalaw sila bilang mga kawan na sobrang laki na makikita mula sa himpapawid na parang gumagalaw na karpet ng kulay brown at puti. Tumatawid sila sa tundra, mga tiger forest, nagyayalong ilog at pati mga daanan sa bundok. Ang mga guya na ilang linggo pa lang ang edad ay napipilitang sumabay, habang mga lobo naman ang tahimik na sumusunod sa kawan, naghihintay ng mga mahina para mauna nilang habulin. Ang kahanga-hanga ay hindi lang ang tibay nila, kundi pati ang kanilang kakayahang mag-navigate. Kahit walang mapa o malinaw na palatandaan, nakakabalik ang mga reindeer sa parehong lugar taon-taon, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ginagabayan ng mga pandama na halos hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ayon sa ilang researchers, posibleng nakakakita sila ng ultraviolet light na tumutulong sa kanila para makita ang pagkain sa ilalim ng snow. Sabi naman ng iba, baka meron silang internal compass na nakatutok sa magnetic field ng Earth. Anuman ang sikreto, ang sinaunang paglalakbay na ito ay paalala na ang instinct at tibay ng loob ay kayang magdala ng buhay kahit sa mga imposibleng distansya. Great Wildebeest Migration. Kada taon, mahigit 1 milyong wildebeest ang kumikilos bilang isang buhay na puwersa, lumilikha ng pinakamalaking overland migration ng kahit anong hayop sa buong mundo. Ang kanilang paglalakbay ay isang paikot na ruta na walang katapusan, umaabot ng halos 1,800 milya sa walang tigil na paghahanap ng tubig at sariwang damuhan. Ipinanganak mula sa instinct, hindi sa pagpili, ang migration na ito ay isang kwento ng survival. Libo-libong guya ang ipinapanganak habang naglalakbay at kailangan nilang tumakbo sa loob ng ilang minuto matapos ipanganak. Kung hindi, maiiwan sila at magiging biktima ng mga mandaragit. Ang pinakamatitinding sandali ay nangyayari sa mga ilog kung saan tumatalon ang mga wildebeest sa malalakas na agos na puno ng mga buwaya. Sa katunayan, marami ang hindi nakakasurvive pero tuloy pa rin ang migration. Ang migration ng wildebeest ay isang rhythm na umuugong sa mga kapatagan sa loob ng napakaraming henerasyon. Manta ray migration. Bawat taon, napakaraming giant manta rays ang nagsasama-sama sa mga tropical at subtropical waters ng mundo na lumilikha ng isa sa pinaka-elegante at misteryosong migrations sa karagatan. Ang mga maamo at higanting nilalang na ito na may wingspan na umaabot hanggang 7 metro ay naglalakbay sa mga hidden ocean highways para maghanap ng plankton blooms at mas maiinit na agos ng tubig. Isa sa mga pinakakilalang tanawin ay makikita sa mga lugar tulad ng Maldives, Mozambique at Mexico's Yucatan Peninsula, kung saan daan-daang manta rays ang umiikot at umiindayog habang kumakain na parang isang underwater ballet. Ayon sa mga siyentipiko, ang kanilang migration ay konektado sa lunar cycles, dami ng plankton at sa panahon ng pagpaparami, pero marami pa rin tungkol sa kanilang malalayong paglalakbay ang nananatiling balot sa misteryo. Turtle mass nesting. Sa pinakamalaking rainforest sa mundo, sa gilid ng malalaking pampang ng isang makapangyarihang ilog,
Isang sinaunang ritual ang nagaganap sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Libo-libong giant freshwater turtles ang sabay-sabay na lumilitaw mula sa tubig habang gumagapang papunta sa dalampasigan. Isa ito sa pinakamalalaking pagtitipon ng mga reptile sa buong mundo, isang view na tinatawag ng mga siyentipiko na mass nesting. Ang mga babaeng pagong na ginagabayan ng instinct na mas matanda pa sa sibilisasyon mismo ay naghuhukay sa mainit na buhangin at nangingitlog ng daan-daang libo sa iisang pagkakataon. Naghihintay naman ang mga mandaragit. Umiikot ang mga buwitre sa himpapawid. Ang mga jaguar ay naglalakad sa gilid ng ilog at mga kaiman ay nagkukubli malapit sa tubig. Pero tuloy lang ang mga pagong, hindi natitinag. Makalipas ang ilang linggo, nagsisimulang lumabas ang mga baby turtles tumatakbo papunta sa ilog kung saan iilan lang sa kanila ang makakaligtas. Red crab migration. Isang beses sa isang taon, isang isla sa gitna ng karagatan ang nagiging tila dagat ng gumagalaw na kulay pula. Mahigit 50 milyong pulang palol bilang lumalabas mula sa kanilang mga lungga sa kagubatan at sabay-sabay na naglalakbay papunta sa dalampasigan, isa sa mga pinakakamangha-manghang migrations sa buong mundo. Ang mga kalsada, dalampasigan at kahit mga lansangan sa mga baryo ay nagkalat ang mga red crabs. Ang kanilang paglalakbay ay eksaktong nakaayon sa tamang oras, sinisimulan ng unang ulan ng wet season at kinagabayan ng hatak ng buwan. Para sa mga crab, ito ay karera para mabuhay, makarating sa dagat, mailabas ang kanilang mga itlog at makabalik bago sila matuyo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Para naman sa isla, ito ay halo ng kaguluhan at hiwaga, habang ang mga tao ay gumagawa ng mga tulay at tunnels para makadaan ang mga red crabs. Tinatawag ito ng mga siyentipiko bilang isa sa pinakamalalaking view ng kalikasan. Pero kapag nasaksihan mo ito, mararamdaman mong parang pinapanood mo mismo ang pintig ng puso ng mundo na tumitibok sa pulang kulay sa buong lupain. Pacific Salmon Run. Mula sa kailaliman ng karagatan hanggang sa malalakas na agos ng mga ilog sa kabundukan, nagsisimula ang isang sinaunang paglalakbay. Milyon-milyong Pacific salmon ang umaalis sa malawak na dagat at lumulusong pabalik sa lupa habang nilalabanan ang imposibleng mga balakid. Tumatalon sila sa mga talon, nilalabanan ang malalakas na agos at nagpapatuloy ng milya-milya, ginagabayan ng isang instinct na hanggang ngayon hindi pa rin lubos maipaliwanag ng mga siyentipiko. Bawat salmon ay bumabalik sa mismong sapa kung saan ito ipinanganak, marahil ginagabayan ng magnetic field ng mundo o baka ng alaala na nakabaon sa pinakaloob ng kanilang pandama. Sa kanilang paglalakbay, naghihintay ang mga mandaragit, mga oso, agila at lobo, ginagawang parang larangan ng digmaan ang mga ilog para sa survival. Para sa mga salmon, ang migration na ito ay tagumpay at sakripisyo rin. Pagkatapos nilang mangitlog, humihina ang kanilang mga katawan at nagiging pagkain at sustansya para sa mga kagubatan at ekosistemang nakapaligid sa kanila. Isa itong kwento ng pagtitiis, ng buhay na nagbibigay buhay at ng isang likas na cycle na sobrang lawak, kaya nitong buhayin ang buong kalupaan. Ang paglalakbay ng mga salmon ay hindi lang basta migration, ito mismo ang pintig ng puso ng kalikasan. Monarch Butterfly Migration. Tuwing taglagas, isang kamanghamanghang hukbo ang lumilipad sa kalangitan. Ang mga monarch butterfly, bawat isa ay mas magaan pa kaysa sa isang paperclip, ay nagsisimula ng isa sa pinakakamanghamanghang migrations sa animal kingdom. Naglalakbay sila ng hanggang 3,000 milya, tinatahak ang mga bundok, kapatagan at mga bagyo para marating ang mga kagubatang hindi pa nila kailanman nakita. Walang ni isang paru-paro ang nakakumpleto ng buong cycle. Sa halip, ang paglalakbay ay umaabot sa ilang henerasyon at ang mga apo sa tuhod ng mga unang lumipad ang siyang nakakarating sa huling destinasyon. Hanggang ngayon, namamangha pa rin ang mga siyentipiko kung paano nila natatagpuan ang daan ng sobrang eksakto. Marahil ginagabayan ng araw ng magnetic field ng mundo o ng isang minanang alaala na nakasulat sa kanilang mga genes. Kapag sa wakas ay nagtipon sila, milyon-milyong marurupok na pakpak ang bumabalot sa mga puno sa kislap ng kulay kahel at itim, binabago ang buong kagubatan na parang mga buhay na katedral. Flamingo migrate. Alam mo ba na kada taon, mahigit 2 milyong lesser flamingos ang sabay-sabay na lumilipad sa himpapawid sa isang mass migration. Hinahatak sila papunta sa iisang destinasyon, isang mababaw at kumikislap na lawa na puno ng asin at soda. Isang lugar na sobrang mapanganib, nakakaunting nilalanglang ang nagtatangkang mabuhay doon. Pero para sa mga flamingo, ito ay isang santuwaryo. Dito sila gumagawa ng mga pugad na hugis kono mula sa putik
at binabantayan nila ang nag-iisang itlog na siyang kumakatawan sa kinabukasan ng kanilang colony. Ang mga sisiw ay napipisa sa manipis na isla ng asin na papalibutan ng lasong tubig na siyang nagtataboy sa mga mandaragit. Pero kahit ganoon, hindi pa rin tiyak ang kanilang kaligtasan. Ang migrasyon ng mga flamingo ay isang kabalintunaan, isang paglalakbay patungo sa isa sa pinakamalupit na lugar sa mundo, ngunit taon-taon ay nagbubunga ng isang tanawin ng kagandahang walang kapantay. Zebra migration. Sa kapatagan ng Afrika, libo-libong zebra ang nagsisimula ng paglalakbay na inuulit-ulit na ng napakaraming henerasyon, hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa isang sinaunang kaugalian na nakaukit mismo sa kanilang dugo. Bawat guhit sa kanilang katawan ay nagiging bahagi ng isang gumagalaw na obra, umaabot ng milya-milya sa gitna ng ginintuang damuhan. Ang kanilang destinasyon ay hindi isang partikular na lugar, kundi ang kaligtasan mismo. Mga panibagong damuhan, mga tagong pinagkukunan ng tubig at ang pag-asang mabuhay sa lupain na pinaghaharian ng tagtuyot at mga mandaragit. Ang mga leon ay nagtatago sa matataas na damo. Ang mga hena ay sumusunod sa anino at ang mga buwaya ay tahimik na naghihintay sa mga tawiran ng ilog. Pero tuloy lang ang mga zebra, matapang na nangunguna sa migrasyon, nagiiwan ng mga daan na susundan ng milyon-milyong wildebeest at gazelle. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga siyentipiko kung paano nila alam kung kailan sisimulan ang paglalakbay, marahil ginagabayan ng ulan o marahil ng isang alaala na mas matanda pa kaysa sa kahit anong mapa. Sardine Run. Bawat taon sa Southern Ocean, bilyon-bilyong sardines ang nagsasama-sama, bumubuo ng napakalalaking pilapil na umaabot ng milya-milya sa ilalim ng mga dagat. Hindi ito basta-bastang migration, isa ito sa pinakamalalaking pagtitipon ng mga hayop sa buong mundo. Pero sa kasaganahan, laging may panganib. Ang mga pating ay pumuputol sa mga grupo ng isda na parang kutsilyo. Ang mga dolphin naman ay nagtutulungan para ipunin sila sa paikot-ikot na bait balls. At ang mga diving gannet ay bumabagsak mula sa langit ng higit sa 60 milya kada oras, tinatagos ang tubig sa matinding sabayan ng mga pakpak at tuka. Pati mga humpback whale ay nakikisalo sa handaan, nilalamon ang buong grupo ng isda sa isang higop lang. Para sa mga sardin, ito ay desperadong karera papunta sa hilaga. Hinahabol ang mas malamig na tubig at ang pagkakataong mabuhay. Para naman sa mga mandaragit, ito ang pinakamalaking handa na ibinibigay ng dagat. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin ng mga siyentipiko kung ano talaga ang nagtitrigger ng kamangha-manghang paglalakbay na ito. Pero isang bagay ang sigurado, ang Sardine Run ay hindi lang basta migration, ito ang pinakamatinding labanan para sa buhay sa ilalim ng mga alon. Sa dulo ng lahat ng paglalakbay na ito, mula sa mga ilog ng Afrika hanggang sa kailaliman ng karagatan, isang bagay ang malinaw, ang buhay ay laging gumagalaw. Ito ay isang walang katapusang cycle ng pag-alis at pagbabalik, ng panganib at pag-asa, ng kamatayan at panibagong buhay. Ang bawat nilalang, gaano man kaliit o kalaki, ay bahagi ng mas dakilang himig ng kalikasan, isang rhythm na tumitibok kasabay ng mundo. Sa tuwing tayo'y nakamasid sa kanilang paglalakbay, naalala nating ang kaligtasan, tibay at likas na ugnayan sa mundo ay hindi lang sa kanila, kundi pati sa atin. Dahil sa huli, tayong lahat ay mga manlalakbay din, nilalang na patuloy na naglalakbay sa isang planeta na ating tahanan. Ito ang mga dakilang migrasyon ng daigdig, mga kwento ng buhay na humihinga sa bawat alon, hangin at yapak ng panahon.